dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ating Hari at manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat dinako niya sa sala at kamatayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, nila-livestream po natin ang ating misang panlinggo na ginaganap po natin sa Sabado ng hapon, simply because bukas ho, nakaschedule po ang nakaschedule po ang Batilek ng power outage from 6 a.m. to 6 p.m. So sa lahat ho ng mga manonood po nito bukas, ito na po ang ating pinaka-misang panlinggo na ipopost po natin sa ating ICP page, especially kung matutuloy po ito pong power outage na ito. Mga kapatid, lumuhog tayo ngayon sa ating Panginoon at humingi tayo ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at mga kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinapubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalong mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Putihit po'y pulihit, pag-ibig niya'y walang halik. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, hayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Putihit
Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang asalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Puti po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Puti po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat mapagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Palad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinit ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo.
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ilang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking mga daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghan ang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So sa araw pong ito, considered Sunday celebration na po tayo, we are ending what we called the octave of Easter. 2 panahon lamang ho tayo nakakaroon yan. Pasko ng pagsilang at Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. What do you mean by octave? Para bang ito'y isang linggong pagdiriwang o paggunita sa nangyaring kapiyastahan. And since ito naman yung pinakamahalaga nating kapistahan, pagsilang at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, we have this celebration. So ang punto, ito yung mga panahon na we celebrate the Mass, always with papuri sa Diyos, at ang focus normally ng ating mga pagninilay ay tungkol sa mga naganap. Sometimes even, mga daily na naganap after the event that is the resurrection of our Lord. At walang pagkakaiba ho yung binasa ho natin ngayon. Nagsimula ito noong araw mismo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi rito, kinagabihan ng linggo ding iyon. So that was the very same day. And yet, after a bit, sinabi dito, makalipas ang 8 araw. Ibig sabihin, para bang sumasabay ang ating mga pagbasa sa ating araw din ng mga oktaba. Maganda ho itong pagninilay and maybe I will be reflecting on some important or significant part sa ibang parte ho ng ating mga selebrasyon o sa ating kalendaryo. Halimbawa na lamang po, sumainyong kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. This will be reflected kapag nagpunta ho tayo sa pagdiriwang ho natin ng Pentecostes. At ito rin naman hong sinabi
ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Actually, these are very significant words. Sinasambitin ho natin ito dito ho sa loob ng misa. But we will give focus on this kapag tayo ay nagpunta na sa feast day mismo ni Saint Thomas. Saint Thomas, pero bibigyan na ho natin siya ng kaunting pansin. Kasi para bang dito sa binasa nating ebanghelyo, para bang siya ang naputukan, masasabi ho natin. He was depicted, at least from the narrative, he was depicted in a very negative light. Summarize ko ho yung binasa. Noong gabi din po kasing yun, especially nung pagkatapos ho, noong mga pangyayari na sina Maria Magdalena, tumakbo doon sa puntod, tumakbo rin si Pedro at lahat. At ngayon, gabi na, ang sabi rito, nakapinit ang pinto, because they were afraid of the Jews, baka sila naman ang isunod. Ang nangyari, nagpakita sa kanila si Jesus, at hindi lamang yon, ipinakita ang kanyang kamay, na of course, pinako, at ang kanyang tagiliran. Meaning, talagang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, kung duda kayo kung sino ito, ay ako ito. Yan ang pako. Yan ang sugat sa tagiliran. Kaya lamang meron hong parang particular na dinagdag. Ngunit wala si Tomas. At syempre, wala si Tomas, ibinalita sa kanya ng ibang alagad. Uy, nakita na namin ng Panginoon. And ang una-unang sinabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako at naisusuot dito ang aking mga daliri. Pagkakalaking pako, yun yung pasukan daliri. At hindi ko na ipapasok ang kamay ko sa butas sa kanyang tagiliran. Kaya namang pagkatapos nun, after 8 days, nagpakita uli si Jesus. At insistence dito, naroon na si Tomas. At ang ginawa ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Sabay tingin kay Tomas, ilagay mo ang daliri mo din Yung kamay mo, ilagay mo sa aking tagiliran. E di, walang nagawa ko si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Doon niya sinambit yung mga significant word na iyon. Because of this, ang tawag ko sa kanya ay Doubting Thomas. And maybe that is, in a way, tama, but missing out on a very important factor nung kanyang pagdududang iyon. But like I said, we will reflect on that on the feast day of St. Thomas. Ang mas magandang bigyan natin ng pansin ay kung anong nangyayari ngayon sa mga alagad. Alam niyo po, itong mga araw pong ito, isa sa mga pinapanood ko sa YouTube ay yung mga tanong, did the resurrection actually happen? Imagine that 2,000 years have passed at ngayon sinasaliksik nila. Naghahanap sila ng mga traces o ng mga pruweba na upang patunayan or i-disprove kung totoo nga bang nangyari ang resurrection. Minsan ako napapailing na lamang. Sabi ko, 2,000 years ago na ang nakalipas. Yung mga pulis nga natin, malipasan lang ng 1 linggo, wala nang makitang ebidensya. Ari pa kayang 2,000 years na ang naganap. What kind of evidence they would examine? Ngayon, hindi ko naman sinasabing it's not a valid question. Until today, it is a valid question. Kasi remember, tandaan natin, dito nakasalalay ang ating pananampalataya. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na mag-uli, ay nagsasayang lang tayo ng oras dito. Nakasalalay ang ating pananampalataya to that event na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Kaya lamang, proof, anong pwede nating maging patunay? Anong pwede nating panghawakang ebidensya? Alam nyo, nasa isa dito ay ito nang binasa natin. Kung ako, St. Thomas, halimbawa, mababasa ko ito. Sasabihin kasi, supposedly, traditionally, ang nagsulat nitong ebanghelyong itong binasa natin ay si San Juan. Kasama rin niya, katropa rin niya. Siguro ako, kung makikita kong isusulat ito tungkol sa akin, sasabihan ko na si Juan, huy, wag mo naman ilagay pangalan ko, kahiyahiya naman.
Baka naman sabihin mo na lamang, isa sa mga alagad ang wala noon at ganito ang kanyang sinabi. Huwag mo namang isama na yung pangalan ko at kahiya-hiya pag ito'y nabasa ng ibang mga Kristiyano. And yet, inilagay dito ang kanyang pangalan. What does that tell us? Napakasimple po. Hindi nahihiya ang mga alagad noon na mapasama ang kanilang pangalan sa katotohanan na sila mismo nagduda, na sila mismo hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Talaga nakakahiya sabihin na, abay, alagad na alagad, hindi naniwala. And yet, they would rather face that. And for us, this is a proof enough. Bakit? Kasi kami nga hindi naniwala eh. Kami mismong mga alagad niya, kami mismong nangangaral para sa Kanya, dati hindi kami maniwala. And yet, ano ang nangyari? Naniwala kami. At hindi lang kami naniwala. Nag-alay pa kami ng aming buhay para ipangaral ang katotohanan iyan. Like I said, I think that is proof enough. At para sa atin, ang bigat ho ng pagdinilay. Bakit? Kasi iikot at iikot lagi po ito sa ating pananampalataya. Remember, I said this is the center of our faith. And we have to talk about our faith. Na ang ating pananampalataya talaga ay ganun dapat kaugat sa ating pagkatao. Ano pong ibig kong sabihin? Ito naman po siguro napakinig nyo nang na-share ko minsan. One of the things na napapakinig ho natin sa kumpisal are these words, Pader, ikukumpisal ko po yung aking anak. Oh, bakit naman ang anak mo ikukumpisal mo? Ikaw naman ang nagkasala. Ay hindi ho ay hindi ko ho alam kung bakit. Nung bata naman nasama naman ho sa amin sa pagsisimba. Ano gaare? Nang mag-teenager, ay ayaw na sumama. Ay pahirapan doon sa pagising sa umaga. Sapagkat puyat paggabi, sa paglalaro ng cellphone o ano paman. At saka para baga kung parang lumalayo na sa simbahan, lumalayo na sa pananampalataya. Ang lagi ko ini-insist is this, ay maganda ho na ikumbisal ninyo, pero tandaan po ninyo, hindi nyo po kasalanan niyan. Kasi kayo na rin ho nagsabi na simula bata, isinasama nyo sila sa simbahan. Kaya lamang ito naman ho ang punto. Yung kanilang pananampalatayang nakita sa inyo, yung kanilang pananampalatayang namana sa inyong mga magulang, dapat naman itong maging personal. Dapat ito'y magbago, hindi lamang inimpose ng ina, hindi lamang inimpose ng tatay, ng lola o ng lolo o mas nakakatanda. This faith now must become their own. At ito yung medyo crucial na transformation na dapat mga lampasan nila na ang ating pananampalataya is simply a set of belief system to becoming true faith. Ganyan na nangyari sa mga alagad natin. Huwag ho natin iisipin si Tomas lamang ang nagkaganito. Tandaan po natin, nang dinakip si Jesus, lahat tumakas, maliban kay Juan. And they have to mature. And it took them the resurrection. Para ngayon, ang mangyayari, they will no longer escape. Ang gagawin na nila, pag inano ang kanilang pananampalataya kay Jesus, buhay na nila ang kanilang iaalay. And that took a very big step. Yung kanilang pagsampalataya, paniniwala kay Jesus na nagpapagaling, nagpapakain ng marami, nagpapalayas ng mga demonyo, suddenly has to be transformed. Na ito ay hindi lamang kumbagay para bang iniidolo namin. Ito'y isang sinasampalatayanan namin. At yun din dapat ang mangyari sa bawat isa sa atin. Just a set of belief system. Sisimba ako linggo, tuwing linggo. Magnonobena ako tuwing Miyerkules. Magro-rosaryo ako tuwing Mayo at Oktubre. These are just set of beliefs. Hindi ko sinasabing pangit po ito, maganda po ito. But for many, baka ito'y, yun lang, rituals, set of belief system.
empty. Ang maganda'y talagang mangyari sa atin at siguro hinahamon tayo ngayon sa pagkakataong ito. Make this something personal. Kaya ako nagdadasal ng rosaryo, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang kanyang ina. Kaya ako nasimba, mahal ko si Kristo. At naniniwala akong dito ko siya nakapapanayam, natatanggap ng katawan at dugo. Kaya magandang hamon po sa atin ito, no? Kung ang mga apostol, si Santo Tomas, ay dumaan sa ganitong mga pagsubok at paglago, ito rin naman ang hamon sa atin. Maintindihan ng ating pananampalataya ay dapat lumago, hindi lamang naririto, hindi lamang nasa libro, nasa puso, nasa ating buhay. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibiging, nanaog sa kanaroon ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sinabi ng Panginoong Hesus na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi natin siya nakita. Ngayon ay hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang mabathan ng awa ang mga biyaya na lubos na magpapalalim sa ating pakikiisa sa Panginoong Hesukristo na ating manunubos na muling nabuhay. Ang ating tutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa, mga obispo at ang kaparian ay patuloy na maipahayag sa sanlibutan ang mabuting balita ng ating kaligtasan ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Nawa mga pinuno ng ating bansa ay sumunod sa paggabay ng banal na Espiritu upang matugunan ang lumalalang problema sa pandemya ng COVID-19 at maibsan ang krisis na bunga nito. Manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Nawa dahil sa pag-ibig sa kapwa, ay dumami pa sa iba't ibang sektor ng lipunan ang magmalasakit sa mga may sakit, naghihikahos at mga biktima ng pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Nawa ang ating debosyon sa banal na awa ng Diyos ay magbunsod sa ating mas malalim na pagkilala at pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Ipinalangin din natin ang ating archdiocese na sa araw na ito ay nagdiriwang ng kanyang 111 taon ng pagiging archdiocese na nawa lalong lumago ang pananampalataya ng kanyang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ang awa, dinggin mo kami. O Diyos na aming Ama, dinggin po ninyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay. Mula sa lupa't muna ang pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay. Mula sa katas ng ubas muna ang pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amarabi libikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong araw, bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang namulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbigay natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating ngayong ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami idya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga magkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makinabang sa kanyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang isang salita mo salita lamang. ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Ito araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magkalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Putihin siyang kanyang kaway walang hanggan. Sabihin ang sambayanan ng Israel. Walang hanggan kanyang awa. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggal sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at inaali ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawali ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ipagkaloob mong aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Pakinggan natin ng buong galak ang matagumpay niyang tinig. Lahat magsaya ang pag-ibig ko'y nakalat sa buong daigdig. Alleluia, Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristong ating haliang manunubos. Alleluia, nabuhay siya, umawit ang sanlibutan. Tayong lahat hinango niya sa sala at kamatayan.